minsan, mahirap ipakita ang tunay na nararamdaman mo sa isang taong gustong-gusto mo. Nakakatakot din kasi na umasa at masaktan. Kaya karamihan, pinipili na lang na itago ang mga tunay nilang nararamdaman. Pero alam mo, dapat huwag kang matakot. Ipakita mo at sabihin mo para wala kang pagsisihan sa dulo sa desisyong ginawa mo. Ang mahalaga, sinubukan mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa muling pagbangon ko sa umagang ito, medyo mataas na ang sikat ng araw. Paglabas ko sa silid ko, aba, nakakagulat kasi naman. Napakalinis ng buong bahay. Nakaayos lahat ng mga gamit. Tapos dito sa may kusina, aba, linis na linis din. At mula naman sa labas, mula sa lagaslas ng tubig na naririnig ko, nakita ko yung kapatid ng tropa ko. Hindi ko alam kung nagpapakitang gilas ba siya sa akin. Kasi naman, ayun siya at naglalabas sa likod ng bahay namin. Halos gabundok yung nilalaban niya. Naaawa tuloy ako. Kaya eto, nilapitan ko siya dun sa labahan namin. Kasi di naman niya kailangan na gawin ng bagay na yun. Hoy, Ining, anong ginagawa mo? Diba, pinauwi na kita? Bulag ka ba? Kita mo naglalaba ako. Uwi ka naman niya sa akin. Ako'y nahihiya sa ginagawa niya. Kasi naman, bakit niya kailangan gawin ng bagay na yun? Anak, ayos pala tong kasintahan mo. Napakasipag. Huwag mong pakakawalan yan, ha? Kasi, ganyan dapat ang mapapangasawa mo. Masipag at maganda. At ayoko ng maganda lang. Tapos, laging nakakulong sa kwarto. Papa, teka lang, kalmahan nyo. Napakabata pa niyan. Anak, nakausap ko na siya kanina. Bata pa ba ang 18 taon para sa'yo? O siya, may iwan ko na kayo. Tulungan mo siyang magsampay, Elias. Kasi kanina pa siyang naglilinis dito sa bahay. Ayaw magpaawat. Uwi ka ni Papa na eto, iniwan na ako. Hello, yung papa mo, Elias, botong-boto sa akin. Ligawan mo na kasi ako. Anong ligawan ang sinasabi mo, Ining? Umayos ka nga. Pagkatapos mo dyan umuwi ka na. Elias, alam mo, ganyan talaga yung gusto ko sa lalaki. Yung pakipot, masungit, tapos laging galit. Gusto ko yung mahirap makuha. Wika ulit ng kapatid ng tropa ko. At eto, tumayo na siya sa bangkito na inuupuan niya. Kaya lang pagtayo niya, nag-alala ako bigla kasi naman parang nahihilo ata siya. Napahawak siya sa ulo niya na parang matutumba. Kaya ito, mabilis akong lumapit sa kanya tapos hinawakan ko sa braso kasi naman parang matutumba na talaga siya. Uy, Ining, okay ka lang? Wika ako, kaya lang di na siya sumagot tapos eto, pumikit na lang siya bigla. At tuluyan ang nawalan ng malay.
Kaya naman ang ginawa ko, binuhat ko siya tapos dinala ko kaagad sa loob ng bahay. Iniga ko siya sa mahabang upuan sa sala. At ito, nang makita siya ni Papa. Anak, bakit diyan mo inihiga? Doon sa kwarto mo dapat, para makapagpahinga. Kaya ito, sumunod ako kaagad sa sinabi ni Papa. Inilipat ko siya sa silid ko. At ito, pagkahiga niya, nag-chat ako sa tropa ko. Sinabi ko nangyari. Kaya lang, sabi ni tropa. Okay, sige, bantayan mo muna. Yan ang sabi niya, di man lang nag-alala. Nasobraan siguro sa pagod kaya nawalan ng malay. Ay nako, nasaan na ba si Cairo? Bakit nawawala na naman ang kapatid ko? Ay nako, baka itinakas na naman ni Taki. Sa susunod talaga, ay itatali ko na yun si Cairo. Lagi na lang nawawala eh. Pero teka, ano bang gagawin ko dito sa kapatid ng tropa ko? Bakit ba kasi pinagpipilitan niya ang sarili niya sa akin? Eh ayoko talaga sa bata. At saka si Mama, anong oras kaya siya dadating? Hindi kasi nagpaparamdam si Mama kung nasaan na ba siya. Basta dadating daw siya ngayong araw. Kinakabahan na talaga ako. Tapos, nawawala pa si Cairo. Ay nako, ang kapatid kong yun talaga. Napakapasaway din eh. Cairo, gising na. Uy, kakain na tayo. Sa pagmulat ko ng mata ko, ang ngiti ni Taki ang unang nakita ko. Napaka-cute niya talaga. Anong oras na ba, Taki? Tanghaling tapat na. Sabay-sabay na tayong kumain kasama si Papa at Mama. Sige, Taki. Saglit lang. Wika ako. Kaya naman, bumangon na ako. At inayos ko na ang sarili ko. At paglabas namin ni Taki sa silid niya, naghihintay na sa hapagkainan ng Papa at Mama niya. Nakatingin pa nga sila sa akin habang papalapit ako. Iho, upo ka na dito. Mukhang puyat na puyat ka ata. Opo, napasarap po sa kwentuhan kagabi. Si Taki po kasi, napakadaming kwento. Okay lang yan, Iho. Ang mahalaga, masaya kayo. Kain ka na dyan. Huwag kang mahihiya. Wika ng Papa ni Taki. At eto, pinaglagay pa ako ni Taki ng kanin sa plato ko. Nahihiya tuloy ako kasi naman, nakatingin sa akin yung Papa at Mama niya. Taki, ako na lang. Kaya ko naman. Wika ako. Cairo, Iho, ano ka ba? Bisita ka, kaya dapat inaasikaso ka ni Taki. Wika ng Papa ni Taki. Nahihiya tuloy ako. At habang kumakain na ba si Taki, akala mo'y kiti-kiti ang paa sa ilalim ng lamesa. Nilalaro ng paa niya yung paa ko. Ang kulit ni Taki. Napapangiti tuloy ako. Tapos, mapapatingin sa akin si Taki at magtatanong kung bakit. Ay naku, nakakainis. Alam naman niya kung bakit. Tapos, magtatanong pa. Cairo, bakit ka nangiti dyan? Isip mo siguro yung crush mo. Sa halip na sumagot ako, di na lang ako nagsalita. Ang kulit ni Taki. Ang likot ng paa niya. Pero okay lang. Nag-e-enjoy din naman ako.